Ay, hala. Payat na siya, guys. Wala siyang damit pang ibaba. Sinaka ako kaya natatakot ako. Pero bakit ganyan na walang panty, walang short? Kaya alisin niya, marami na akong labahan sa kanya. Sige po, shortan natin na eh. May anak ba yan? Wala po. Oh, wala. Wala. Alin na putol? Parang hayop na lang talaga, ano? Kaawa siya mga kababayan. Talagang, ano, kulungan ng baboy siguro to. No? Parang si Oliver din. Ah, dito na binalaglag yung tae niya sa butas. Ayan, may butas mga kababayan. To. Kaawa yung kalagayan niya, guys. Kaya lang, sa nangyari sa kanyang tirahan, parang baboy na siya rito. Kasi hindi ko mabubuksan ito pag wala akong kasama. Bakit? Bubugin ako. Malakas. Oo. Pero, nag-aral siya ng teacher. Nag-aral siya. Tapos, ano nangyari? Nag-aral ng teacher. Pag nag-aral siya ng teacher, tapos nag-ano siya, sabi niya, Ma, Nay, mag-ano ko lang, mag-apply sa Singapore, sabi gano'n, nag-apply siya. Tapos nung pagkatapos ng ano niya, nag-ano na siya, nandun na siya. Sa Singapore? Tapos nung maano pa siya, yung matino pa. Oh, matino pa siya. Tapos nung pangalawa na, wala na. Puti pa kanyo, nakauwi pa siya. Ayun, dito ka Ate Janice. Ate Janice, dito tayo. Lipat tayo doon. Gusto mo yung higaan mo? Dali. Higa, tayo. Buti ito. Diyan lang yung pamidanganan. Ayan. Gusto mo, higaan mo. Madam, labas mo ito. Tayo, dito ka. Gusto ka dito. Wow, ang ganda. Ay, nag-thank you si Ate Janice. Nakakatats naman. Ay, nakakatats. Bait. Bigay yan ni Daddy Frankie, ha? Bait ni Ate Janice. Na-appreciate na ni Ate Janice mga babae yung pagbigay ng papag ni Daddy Frankie. Ha? Hello po, magandang hapon po. Hello po. Okay ka lang? Ayos talaga si Makoy ah. Uy! Bakit? Nagtataka akong Makoy. Nakaporma ka ngayon. Ha? Nakaporma ko kasi nasama eh. Ah, nakaporma ka kasi sasamahan mo ko. Kaya na habang may buhay, may pag-asa kada Diyos. Sige nga, kanta nga. Huh? Hindi ka na pababayaan, Diyos, Diyos sa langit. Pati yun, computer. Alam mo pa ba itong lugar na to? Mapandan. Ayun mga kababayan. Mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. May dalan kami. May dalang kami. May mabaga tayo.
Sinigurado yun, ah. Klase kayo, paano? So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Hindi po maganda yung nangyari, yung nabalitaan ng Team Daddy Frankie about kay Ate Janice. Bagamat ito'y natagpuan natin si Ate Janice dito at marami tayong mga plan nung una nating nakita, dahil marami rin tayong mga kababayan na nakapanood about sa upload natin nakaraan mga araw. At habang in-upload namin yung mga kwento ng buhay ni Ate Janice, talagang marami ring naawa at napamahal sa ikli ng panahon, sa sandali ng panahon na nakilala natin si Ate Janice, hanggang sa pinabalikan ko sa aking mga kasamahan, binilhan ng papag, pinaliguan, binihisan, ay siyang napamahal si Ate Janice sa ating team. Kaya lang mga kababayan, nakaraang araw ay nabalitaan namin na dinala siya sa ospital. Hanggang sa ngayon ay nalaman namin, nakakalungkot, na tuluyan na pong namaalam si Ate Janice. Kaya naman mga kababayan, andito po ang team para magpaabot ng kaunting tulong. Dahil alam po namin na sadyang napakahirap ng kanilang buhay, or napakahirap ng kanilang pinagdadaanan. Kaya mga kababayan, sa hapong ito, minabuti ng team na bumili ng mga tinapay tsaka mga kape, makatulong man lang para din sa mga taong makikiramay. Mga kababayan, samahan niyo po ko para tanungin natin, bakit nga ba, ano ang dahilan ng mabilisang pagkawala ni Ate Janice. Dahil sa totoo lang po mga kababayan, naka-schedule na sana ang pagdadala namin kay Ate Janice sa bahay pagamutan. Dahil may mga tinapos lang po ang Team Daddy Frankie, hindi susunod na rin siya. Dahil madaling madala sa pagamutan si Ate Janice dahil may mga kamag-anak na nag-a-assist sa kanya. Pero yun nga mga kababayan, sa hindi inaasahan, no? Pero ganun man, talagang wala tayong magagawa kundi tanggapin ang siyang kaloob ng ating Panginoon. Guys, pakidala to, tuloy tayo. Hello po, magandang hapon. Hi, hello po. Kumusta po? Hello po. Ate, kumusta po? Anong nangyari kay Ate Janice? Oh? Wala na. Kasi yung diabetes at saka yung pulmonya. Diabetes ka ka? Pulmonya. May dala kami ate. Ito. Saan natin pwedeng ilagay? Dito na lang po. Dyan na lang. Sige, pakilapag. Pagpasensyahan nyo na po para may pangkain-kain tong mga ito, mga kape. Yan. Puga tayo, puga. Gusto lang sana kitang makausap. Sa loob, pwede? Tara, pasok tayo. Sige po. Dito na. Turong ka dito ate kasi hindi pwedeng kuhaan ng matagal. Ayan. Ay, thank you Lord. Ate, alam mo may schedule na sana kami. Natandaan mo yung nakaraan na punta ng aking mga kasamahan? Opo. Diba 2 beses kayo nakabalik dito? Una kasi namatay din yung mother ko. Alam ko. 15 days din sa ospital. And then, yun na.
Kaya hindi ako nakakasama yung mga pagpunta ko dito. Pero kinuman ko ang aking mga staff. Sabi ko, kayo na lang muna i-update nyo. Sabihin nyo yung status ng Team Daddy Frankie. Para hindi sila mag-worry. Kaya lang, eto, nakakalungkot nung may schedule na tayo. Ka-schedule na sana ito eh. Si Ate Janice na dalhin sa paggamutan. Eh, biglang ganito ang nangyari. Paano nga po ba nangyari, saan nagsimula? Kasi nung pinuntahan ng aking mga kasama, ang lakas-lakas, ang saya niya eh. Oo. Kasi nung pumunta sila dito, di pinakain ko sila. Ang lakas-lakas naman niya. Tapos nung sabi ko, pwede isang linggo, Janice, kako, gising ka na, kain ka na, sabi. Ang lakas ng hilik niya. Tapos, akala ko wala na. Sinabi ko doon sa asawa ko, Lito, tingnan natin si Janice, kako, wala, baka hindi na naghihilik, kako. Tapos, sabi, hindi na makatayo pa. Sabi ko, Janice, gising ka, kakain ka na. Bakit ngayon hindi ka pa maagang gigising? Sabi ko ganun. Ngayon lang hindi ka maagang gigising. Sabi, hindi na siya yung hindi ko na makausap, Daddy Frankie. Dinagulat ako. Tinawag ko yung mga kapitbahay ko. Halika dito, tignan natin si Janice ba? Kasi hindi ko na makausap at naghihilik na. Humihilik pero hindi makausap? Opo. Ang lakas. Tulog lang? Opo. Tapos Ano nadatnan mo siya na humihilik? Opo. Hindi ko na magising. Pero hindi magising? Hindi ko magising. Tapos sabi ko, Lito, halika. Tinimplang ko pa siya ng gatas yung binigay niyo po na ayaw na niyang inumin. Pati yung pandibara na binigay sa akin, ayaw nang kainin. Tapos sabi ko, Janice, ang nangyari sa'yo? Kasi pag nandito ka sa binigay ni Daddy Frankie, bumababa ka. Ngayon hindi ka makababa. Sabi ko ganun. Nagulat ako. Lito, halika dito, tignan natin. Tinawagan ko yung mga kapitbahay ko, umiiyak sila. Hindi na siya kunting-kunti yung niya. Pero humihilik? Opo. Hindi, nagulat ako, sabi ni Madam. Humihilik, ibig sabihin, tulog lang siya. Oo po, pero hindi yung hilik na ang lakas ng hilik. Yung hindi regular na hilik yung na pang niya. Paanong hilik? Ang lakas ng hilik niya. Ang lakas, sabi ko. Pero hindi magising? Opo. Pwede ba yun? Malakas na hilik pero hindi magising? Opo. Tapos sabi ko sa asawa ko, sabi ng mga auntie niya, ilagay natin sa ospital. Oo, sige, ilagay natin sa ospital para mabuhay siya, sabi ko. Kasi hindi ko matanggap na ganito ang mangyari. So, ibig sabihin, yung hilik niya, hilik ng patay? Pwede ba yun? Patay na siya pero humihilik? Opo. Ate naman, ginujoke mo naman ako eh. Oo. Kahit tanongin niyo sa mga kasama, yung mga tinawag kong mga... Paanong itsura na humihilik na patay? Yung tulog na. Tulog na siya, pero humihilik pa. So, buhay yun, hindi patay. Tapos sabi ko, wala na, sabi ni Janice, na yung pinaskay na sabi, ay oo, wala na, sabi. Tapos nung mga 30 minutes, nagising. Nagising Janice, kala ko patay ka na. Tapos sabi. Diba sabi ko sa iyo eh, walang hihilik na patay. Pag patay, wala nang sounds, as in patay, wala na. Sabi mo humihilik, di buhay pa. Oo, pero kunti-kunti na yung hilik niya. Tapos, after niyang humilik ng malakas, after 30 minutes, nabuhay. Hindi totoong nabuhay yun, baka nagising. Siguro po. Tapos,
Yun, nung nagising po, nilagay namin sa... O, di ba? Nung pagpunta mo ng umaga, malakas ang hilik niya. Natakot ka, tinawagan mo. Opo. Kasi nakita mo humihilik pero patay. O, tapos, after 30 minutes niyang humilik, gaano kalakas yung hilik niya? Ang lakas ng hilik niya, parang ano, at saka ano, yung mga katawan niya parang ano, yung manigas na siya, matigas na siya. O sabi ni ano, ni Janice na yung pulis, yung ano, ay, umiyak din, sabi niya. Classmate, sabi niya, anong nangyari sa'yo? Ba't hindi mo nahintay si Daddy Frankie? Sabi niya sa akin. Ba't hindi na nahintay? Oo nga, ate, kako. Anong magagawa natin? Yan ang nangyari sa kanya, kako. Tapos, inano namin dyan sa community, sa ospital. Tapos sabi niya, pag dito nyo i-report, sabi niya gano'n, wala siya. Kaya ni-report ng asawa ko doon sa Region 1. Tapos nung ilagay namin sa Region, sigaw lang sigaw, hindi. So after nung hilik niya, nung ginising nyo siya, ay dito, umihilik, nagising siya. Saka nyo dinala ng ospital. Opo. Tapos may ininjik sa kanya na pangpalakas sa kanya. Tapos nung parang yung isip niya parang nabuhay. Tapos inano namin ng yung namin niya dito sa barangay yung sasakyan kasi walang ambulansya. Tapos sabi ng asawa ko, sunod ka na Juan kasi ako nang mag-uuka ako. Tapos nung sumunod ako ng hapon, ang lakas siya. Tapos sabi niya, Juan, sabi niya, gutom ako. O sige, bigyan kita ng pagkain mo, sabi niya. Tapos ang tagal pa namin sa information doon sa Region 1. Tapos nung inano na kami doon sa kwarto, parang nagwawala. Ayaw na, yung naghuhubad, sabi ko, wag kang maghuhubad, Janice, na nakakahiya kasi marami kayong katabi dito na pasyente, kako. Kumanta ka na lang, kako. Di kumanta, ang lakas-lakas niya. Tapos nung Juan, sabi niya, gutom ako. O sige, bibili ako ng pagkain mo, yung arroz caldo at saka gatas, kako. Kasi nakalimutan ko po yung mga dito kasi pinagatas ng asawa ko at pinakain ko doon. Ang lakas niyang kumain. Tapos nung mga 2 araw, umuwi ako dito. Uwi ako dito, tignan ko yung damit niya, wala na siyang damit. Kukuha ako, sabi kong ganon. Tinawagan ako, sabi niya, Joan, si Janice hindi na siya kakain at hindi na niya matanggap yung tubig na binibigay natin, sabi ko. Kasi pag umiinom siya, nilalagyan ko po ng straw yung bottle. Ayaw na niyang sipsipin. Tapos yung bulak, hinan ako ng tubig sa mga labi niya. Ayaw na niya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo, Janice? Sabi ko, hindi naman kita pinabayaan, kako. Lahat ng oras na nakatutok ako sa'yo, kako. Tapos nung sabi ng doktor, anong nangyari sa kamay niya? Sabi niya, kasi yung mga kamay niya nung Daddy Frankie, di ba yung mga suga-suga niya dito, kasi may nga doon yung butas. Palagi siyang inaano sa ilalim yung mga niya ng pagkain. Sabi ko, Janice, yung mga dumi dyan, huwag mo nang kako. Hindi, sabi niya, maglalaro ako, sabing gano'n. O di pinabayaan ko siya. Tapos nung sinabi niya na doon sa may diabetes siya, kako, may diabetes si Janice, kala ko lang, kako. Tapos tinusukan siya ng insulin. Nagulat ako, bakit tinusukan niyo siya ng insulin? Sabi ko gano'n, diabetes kasi na ading, sabi sa akin. Kako, kasi sabi niya, Johan, bigyan mo ako ng chocolate sa kachaki, sabi niya gano'n. Di binilihan ko siya, binibilihan ko yung nang sinasabi niya, binibili namin. Tapos nung nagbabay pa sa akin nung may bumaba ako kasi 3rd floor yung pinang-anuan namin. Sabi niya,
Sinabi nga, bye, sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit anong nangyari sa'yo? Baka ano sa akin? Sabi ko, wala. Kasi nung bago siya namatay, Daddy Frankie, hindi siya nabulol. Sabi niya, gusto ko, sabi niya, nang papakain mo sa akin, yung malambot, sabi nga, malambot na nga. Binilang ko siya ng yung malagkit na malambot. Nung isang gabi, ayaw niyang kumain. Kinabukasan nun, binilang ko siya ng spaghetti, lugaw, at saka yung sapin-sapin, yung malalambot. Kinain niya, kinalahati niya. Di nagulat ako. Sabi ng mga bumisita dito, ay, malakas pa si Janice kasi lang pinakain mo. Kinain niya. Sabi ng ganun. Para mahaba pa yung buhay mo. Diba, Janice? Sabi kong ganun. Gumanon siya. Tapos nung na siya, nakanganga na yung niya, yung ngipin niya, parang bumuka na yung niya, labi niya. Sabi ko, Janice, bakit pag pinapainom kita, nakatakip yung bunganga mo. Ngayon, pag inaanoan kita ng bulak, ayaw na niyang parang lumalabas na yung tubig. Sa ospital yan? Dito. Dito na. Ibig sabihin, inuwi nyo na siya? Opo, inuwi na namin. Bakit nyo inuwi? Anong sabi ng doktor? Ba't inuwi? Sabi niya, magpirma ka na lang ating kasi wala na yung pasyente mo. Sabi nga gano'n. Sabi ko. Anong wala na? Hindi ko po alam. Basta. Iuwi nyo na, sabi nila? Iuwi na, sabi niya. Kasi lahat ng mga aparato niya sa katawan, inaalis niya. Kaya sabi ko, kahit hindi nyo na lagyan ng yung kasi hinahablo lahat yung nasa yung may tutusok lang na gamot sa kanila, ibabalik yung yung swero sa kanya. Di sabi ko, tanggapin ko na lang na sabi ko, magpipirma na lang ako kasi pag tumalikod lang ako, hahablutin na lang yung swero sa katawan niya. Tapos ilagay niya sa liig-liig niya kung saan niya itali niya sa mga kamay niya. Sabi ko, Janice, huwag kang ganyan, nakakaya kasi maraming pasyente dito sa paligid natin, sabi ko. Sabi ko doon sa mga yung mga tao doon, pagpasensyahan nyo na lang kasi may iba siya kako, may sakit siya na iba ka kung ganon. Okay lang, sabi sa akin. Tapos sabi ng asawa ko, Juan, ayaw na niyang uminom. Nung magagawa natin, ayaw na niyang uminom, sabi niya. Hindi, may bulak dito, tignan natin kung malulunok niya yung tubig, sabi ko. O di nilagyan ko yung bulak sa malulunok niya. Tapos nung inuwi na namin dito, parang langtang gulay na. Sabi ko, okay, anong nangyari? So, ang sakit niya na finding ng doktor is diabetic, tsaka? Yung pneumonia? Pneumonia. Siguro nakuha niya yung pneumonia sa katagalan niyang paghiga sa simento. Opo, kasi lagyan ko ng ganito, ayaw niyang humiga. Kasi natatakot rin ako, Daddy Frankie, pag ako lang mag-isa. Kasi parang kasi inano na niya ako. Di natatakot din. So, anong sabi ng mga... Ilan pa ba sila magkakapatid? Apat. Anong sabi ng mga kapatid niya? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Sabi ng kasi kahit anong alaga ni Joan sa'yo, ang kulit mo, sabi ng mga kapatid niya. Yung asawa niya, nagpunta na dito? Nandito. Nandyan. Sabi sa akin, Joan, nasaan si Janice? Sabi sa akin. Sabi, alam mong namatay na, nandun na sa Dison. Sabi ko kahapon. Sabi, tinago mo. Sabi sa akin. Parang ulyanin na yan eh. Ulyanin na rin. Sabi ko, pupunta ka dito. Basta bantayan mo siya. Kung may ginagawa ako, tanggap ka namin dito kasi asawa mo siya. Nagkasal kayong dalawa sa kanya. Tapos kanina, pumunta dito. Sabi niya, dito ka sa tabi niya para alam niya. Sabi. Tapos nung bago siya maanuan ng buhay, hinintay niya. Hinintay ni Ate Janice? Sabi ko, dito tawagin mo yung asawa niya, baka
siya lang ang ano, sabi ko ganun. Nung kinausap niya, binulong niya sa tainga niya. Parang wala na. Sabi ko, Janice, ano nangyari sa'yo? Hindi naman kita pinabayad. Saka sabi ni Daddy Frankie, kukunin ka na lang, magpahinga ka lang dito. Siguro nakaayos na yung pag-ano mo ka ako sa kanya. Tapos nag-chat yung asawa ko kay Datwin na sabi, siguro mababasa na ni yung Daddy Frankie yun kako. Tapos sabi ng mga kapatid niya, wala tayong magagawa kasi Ganun talaga, no? Opo. Ipag-pray na lang natin. Opo. No? Opo. Ganun talaga ang buhay. Opo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Opo. Kahit sino sa atin at hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Opo. Sadyang hiram lang po yung Pero buhay. masakit sa akin. Nakapanghinayang lang talaga siya. Masakit sa akin po, Daddy Frankie, kasi ako po ang nag-aaga sa kanya. Sabi ko, ano ba yan, Janice? Ako, hindi naman kita pinabayaan, sabi ko gano'n. Kasi sabi ng mga kapatid niya, ikaw ang bahala Joan kung saan ka kukuha ng mga sa kanya, sabi ng mga kapatid niya. Bakit? Di dapat yung mga kapatid? Oo. Bakit ikaw? Kasi manugak lang ako, sabi ko gano'n. Kasi ikaw ang nag-alaga sa kanya. 3 years akong nag-alaga sa kanya. Bago namatay yung mama niya, ako na lang nag-alaga. Pero syempre, ngayon, mga magkakapatid na magde-decide. Opo. Anong talaga? So, kailan ang living? Hindi po namin alam. Wala pa. Wala po. I-chat ka na namin. Pag-uusapan pala. Opo, Daddy Frankie. Sige, so yung mga dala naming kape tinapay, Opo. pagpasensyaan nyo na lang muna, no? Opo, Daddy. Actually, hindi ako naniniwala sa message. Kaya lang may nag-post, tapos may mga nag-message na sa akin na Daddy Frankie, yung inaalagaan mo, nawala na siya. Yun, kaya sumaglit at ito nag-decide kami, ano? Ganun lang talaga. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, talagang siguro hanggang dito lang po si Ate Janice. No? Walang may gusto, pero ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. Kala ko madadala ko pa sa pagamutan. Yung mga kapatid natin, nandito lang din, kapitbahay lang. Yung kapatid niya, yung bahay niya dito. Saka yung asawa ko, yung isa nandun sa kabilang bari po. Sige ate, bali message nyo na lang kami. Opo. Pero malalaman din namin yan. Opo. Kung kailan. Loobin ng Panginoon sana makabalik pa kami dito. Ano? Sige, Daddy. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Samantala ako'y magpapaalam sa inyo. Bagamat ganito nakakalungkot yung ating nabalitaan, yung nangyari kay Ate Janice. Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, pag-pray po natin. At alam ko si Ate Janice ay nasa kaharian na po siya ng ating Panginoon. Wala na po siyang nararamdamang hirap, sakit. No? Maraming salamat po and God bless. Ate, thank you so much po. Kunin ko lang yung mic. Opo, sige. Tingin kayo. Mayaman po siya, yung pandan, hindi Mayor Biga. Kasi kilala ko dyan may gadapis tayo.